bilang wala na masyadong pressure, kamusta yung pang araw-araw na mga gawain ni General Nicolas Torre? Right now, medyo, alam nyo, well, ang totoo, hindi ako sanay sa walang ginagawa. Pero it's really a big relief. It's really, nang ma-relief ay na-relief, may relief na dumating din. Pero sir, syempre nandyan pa rin yung question na offer about dun sa position sa government. So I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na posisyon na gusto nilang i-offer sa inyo? Naku, wala po. Wala po talaga. There's, kasi well, una-una nakalibo ko. Kaya most probably, we'll wait until matapos ang lib ko at kung ano man ang mga bagong trabaho na ibibigay. Kasi syempre, ang curious kami, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, hindi po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang ICI na and they're going full steam. Kung ano man ang mga nangyari before, mas magandang pag-usapan na lang natin yung aking advocacy. Akala ko ba, in-interview niyo ako para sa aking advocacy na. Kasama yun. Pupunta tayo dun, sir. Pero sige, since binuksan na ni General Torre yung tungkol sa advocacy niya, tama ba yung basa ko, ito'y laban kontra sa mga bully? Yeah, laban sa mga bully at mga pang-aapi. Yan ang ating advocacy dyan. At nakakita ko na, well, I think time for us to also speak up kasi marami ang naging biktima niyan. Sa mga lalabas na mga teasers, video teasers in the next few days ay may mga ginawa ako from personal experiences, simula ng bata ako hanggang sa ngayon, at ito ang naging basihan ng aking pagbuo ng advocacy na ito. Pero ito ay idadaan nyo rin sa fun run. Tama ba, sir? Tinutukso nga kayo Tatakbo daw ba kayo? O tatakbo daw kayo? Sa 2028? No, dito muna tayo sa literally and figuratively. Fun run, dahil ito, kaya natin to. May mga tutulong sa atin sa mga finances nito. Pero yung ibang pagtakbo pala, I don't think na nasa horizon yan sapagkat hindi ko alam kung paano gagawin dyan. Wala tayo alam dyan. So dito na lang tayo sa totoong takbuhan. Kailan po mangyayari to, sir? Yeah. This will be on November 16 sa Greenfield City, Santa Rosa. General Torre, so ito'y fundraising di ba? So pwede ba nating maipaliwanag sa mga tao kung saan mapupunta? Alam natin it's about bullying na hindi anti-bullying so doon ba sa mga biktima or sa info campaign para maiwasan ng bullying, ganun po ba? We don't expect na malaki talaga ang kikitain natin dito. This is really not for profit. Ang sa amin lang dito, mabawi lang yung magagastos natin ng mga overhead and ancillary services. Okay na kami. Ang sa amin dito is awareness. We just want to send a message na sa mga bata, especially sa mga youth, na mga estudyante na nabubuli, nandito kami, ito isang laban na hindi nila kailangang harapin mag-isa. They can reach out to us. May foundation tayo na pinapatayo regarding that matter at we'll be tying up with the schools and the other telecommunications company para maipalabas nila at maka-reach out sila sa atin na pwedeng makatulong sa kanila dito sa issue ng bullying. Pero bakit, sir, bullying? How alarming ba yung situation ng bullying dito sa atin? Well, wala tayong statistics. Hindi yan, ang mga statistics yan is hindi talaga ganun ka-accurate kasi as a police officer, nakikita namin may mga nare-report pero marami pa ang hindi nare-report. Personally, na-experience ko yan. Personally, na-experience ng mga anak ko yan. And it's something na close to my heart. We have personal experiences on that and I do believe na marami rin naka-experience yan. At ang sa akin at saka sa mga anak ko, hindi naman report at definitely hindi na-record sa statistics ng DSWD man yan or
sa police station, kundi nandyan lang yan sa informally na report sa mga eskwelahan tapos nare-resolve lang within the school. General Torres, segue po ako kasi kababalita lang namin doon nakalipas sa mga araw ito ko sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping, tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan mga opinion nila yan. So, okay lang na they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that Teddy Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon in-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko meron parang may conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, Or against on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Davao. I'm going. Pupunta po ako at magte-testimonya laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung ano i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang saloobin ni Congressman Pulong Duterte kasi siyempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yun based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho at ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa akin na assignment. Ang unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case. Kasi meron namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJC. Kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members individually. Pag ma-dismiss yun, kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko ulit. At ina-expect ko that they will be filing this case again and again. At ito nga, nakita ko na may pangatlong case na pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso dahil ang mga naunang kaso na i-final ng dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. So pare-parehong case. Okay. Again, sinabi
sinabi na ni General Torre kanina na siya ay hindi muna interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo siya para sa FADRA niya. Literal na, pinapaalala takbo. namin sa Laguna to. Pero tinutukso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So baka naman pag nag-VP ako, di na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna. At, Fun run muna. No? Fun run. Pandron na lang muna para makapagdagdag ng stress, pampalakas ng katawan at medyo mabawas-bawasan yung bigat ng mga pinapasa natin ng mga stress sa buhay. Invite lang natin sila, General, dun sa fun run. Where, when, what time? Yes, please check out Time and Again sa aking Facebook page. At may mga celebrity endorsers na tayo na nandyan. May mga kaibigan tayong nagbigay na ng kanilang mga video endorsements dyan. So that will the takbo laban sa mga bully will happen on November 16 at Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. And I'm inviting everyone to join us in this noble undertaking. Ito ay isang laban, hindi lang ito isang fun run, kundi ito ay isang advokasya na naglalayon na tulungan ang mga naging biktima ng pambubuli at pang-aapi at ipakita sa kanila na ito ay isang laban na hindi nila kailang harapin mag-isa, kundi nandito kami para suportahan sila. Alright. Thanks for that advocacy, General. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.